Praise the Lord. Isang magandang gabi po sa atin lahat mga minamahal mga kapatid, at tayo po magsisimula na sa ating Tuesday online Bible study, and this is Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. At kamusta po tayong lahat? Hallelujah! Heavenly Father, maraming po salamat, O Diyos, na minsan pa mangungusap ka sa bawat sa amin through the power of your words. Let your words become a realm of words sa amin po mga puso, at magbunga ng revelatory knowledge sa bawat sa amin. And Lord, through your Rhema word, send your word to heal those who are sick in the name of the Lord Jesus Christ. And Lord, dinadalangin din po namin ang aming kamanggagawa, ang aming po kapatid, ang kaibigan ko si Pastor Alex De Holden na may karamdaman, Panginoon, anuman naging sakit niya. Lord, you took all our sicknesses and carried all our diseases. And by the wounds of Jesus, si Pastor Alex De Holden is healed right now in the name of Jesus. At yung mga kapatid na may karamdaman ngayon na nakatunghay sa live stream ito, let them all be healed by the power of your healing anointing in the name of the Lord Jesus Christ. Maraming po salamat, Panginoon, sa ipong biyaya, sa ipong kabutihan, sa ipong kagandahan loob. You're still the same yesterday, today, and forever. Kung paano ikay nagpagaling, gumawa ng himala noong unang panahon, hanggang ngayon, gumagawa ka ng himala. Maraming po salamat, Panginoon. And right now, we will open your book, the Bible. We'll open your words. And let our hearts be filled with the revelation knowledge of your words. Let us all be filled with a fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. Amen and amen and amen. Amen. All right. Sandali lang po. Start na po tayo. Get your Bible. At tayo po magsisimula na sa very important topic natin. Ito po ay I think this series is I think part 7 na ito. Why the devil attacks the word of God. Bakit inaatake ng diablo ang salita ng Diyos? Okay, the devil hates the devil hates and attacks the word of God. Why? Namumuhi, naiinis siya sa salita ng Diyos. Lagi niyang inaatake ang salita ng Diyos. Simple lang, para sa salita ng Diyos hindi mapakinggan, hindi makarating sa mga tao, whether you're believer or unbelievers, sisikapin ng lahat, sisikapin ng diablo na huwag makarating sa mga tao sa salita ng Diyos. Kung mga manampalataya ay nakarinig na at nabubuhay na sa salita ng Diyos, ang ginagawa ni Satanas, ang mga demonyo, gagawa silang paraan para ang salita ng Diyos ay pagdudahan ng mga anak ng Diyos na matagal na nag-aaral, tumatanggap ng kapahayagan mula sa salita ng Diyos. Kahit ganun, pero hirap na hirap sila sa mga matitibay na, sila ay masyadong busy doon sa mga babagong manampalataya at babagong tumatanggap ng salita ng Diyos. So, pero ganun pa man, ang mga matatagal na Kristiyano, sinusubukan pa rin ng mga demonyo na baka sakali na mapapatalikod nila
o mapanglalamig nila sa pag-aaral, pagbasa ng salita ng Diyos. Kaya target tayo ng kaaway, 24 hours, 7 days a week. They are attacking us. Hindi lang natin napapansin kasi God is covering us with His precious blood, the blood of Jesus. God is protecting us. He is surrounding us with His glory to protect us against all the fiery darts of the enemies. All right. So, ang sagot doon, bakit inaatake ng diablo sa salita ng Diyos, para tayo ay hindi natin ma-receive yung blessings, yung maraming blessings, pagpapala na ibibigay sa atin ng Diyos once na tayo ay na-enlightened and we receive the revelation knowledge of His Word. So, tuloy po tayo. Marami na tayong napag-aralan. So, this is part 7 na. So, direct na tayo doon sa let's dive into this, to our main topic na atin po i-discuss. The blessings of the Word of God. Yung mga pagpapala, Una-una, gusto ko ipaalala sa inyo, yung ating natalakay, that there is integrity in the Word of God. Kapag ang Diyos ang nagsalita, hindi hindi ito mangyayari. Kung ang salita ng Diyos, ang kanyang mga pangako, hindi matupad sa atin, yung personal promises from the verses, from the scriptures, pangako sa atin, kung hindi ito mangyari, kasi minsan nga talaga hindi nangyayari. Marami pong dahilan. Ang mga dahilan dyan, maaring kulang ka sa pananampalataya, or ikaw ay nagkakaroon ng pagdududa, hindi ka 100% nagtitiwala sa pangako ng Panginoon, or meron kang doubt or unbelief na natitira sa isip mo. Lahat ng yun ay mga hindrances para mag-materialize, mag-manifest ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kasi may God's part, may man's part po, we all know that God is sovereign, He is almighty, kaya nang gawin lahat. At yung pagiging almighty niya, pagiging sovereign niya, nagbigay siya ng freedom sa tao na kanyang nilikha, because we were created in the image and likeness of God. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng free will, or freedom to choose, even to choose our destiny. At kung ano ang gusto natin, kung anong destiny gusto natin puntahan, hindi tayo pipigilan ng Diyos kung yun ang choice natin. Kagaya ni Adam and Eve, winarningan na sila ng Diyos, binigay ng Diyos sa kanilang complete instruction na bawal kumain dito sa puno na ito ng bunga, the tree of knowledge of good and evil. Pero sa kabila ng pagbibigay ng utos o warning ng Panginoon, pinili ni Adam and Eve, ng ating unang magulang, na suwayin, hindi paniwalaan yung sinabi ng Diyos, kundi bagkos pinili nila na paniwalaan nila ang salita ni Satanas. Kaya nung kinain nila yun, alam nyo, God is Almighty, pwede niyang pitikin yung bunga sa kamay ni Adam and Eve, pero hindi niya ginawa kasi we are free moral agents. We have freedom to choose our destiny. Kaya kung anong gusto mo, ipapahintulot ng Diyos. Kung anong choice natin. At meron ako sermon yan na yung the power of choice. The power of choice. Kung ano ang piliin natin, may kapangyarihan yan Pagka pinili mo at pinaniwalaan na ikaw ay maghihirap habang buhay, yan ang mararanasan mo. God will allow what you allow. Pag pinili mo, ikaw ay i-bless ng Panginoon, then you will experience the blessings of God. Ano piliin mo, Hindi lang sa destiny ng kaligtasan natin, kundi mag-isa pang araw-araw natin pamuhay, there is power in our choices, Okay. Kaya, don't choose evil. Choose goodness of the Lord. Don't choose death, choose life. Yan po sinabi ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 30, verse 19. Sabi ng Panginoon, ang Diyos mismo ang nagsabi, saksi ko ang langit at lupa. Sabi niya, naglagay ako, dito daw sa planet Earth, sa mundo natin, naglagay ako ng blessings and curse, life and death. At sabi ng Panginoon, nagbigay pa ng tip, choose life.
Tayo ang pinapapili ng Diyos. Hindi sinabing, I will choose life for you. Hindi. Sabi ng Panginoon, choose life. Para ano? So that you and your descendants may live forever. So, yun lang magagawa ng Diyos, magbigay ng pangako, magbigay ng tip kung ano ang tamang piliin, no? Pero hindi niya pwede panghimasukan yung ating free will or yung ating freedom to choose what we want to choose, no? Kaya kung anong piliin natin, good or bad, iaalaw yun ng Diyos. Kaya sa ganang akin, no, kagaya sinabi ni Joshua sa last chapter ng book of Joshua, sabi niya sa Israel, sa bayan ng Diyos, ngayon, piliin nyo, sige, kung anong gusto nyo, kung sinong gusto nyo paglingkuran, ang Diyos-Diyosan ba ng mga bansa? Go ahead, pumili kayo. Or ang Diyos ng Israel, si Yahweh. Pili kayo. Pero sa ganang akin, as for me and my house, we will serve the Lord forever. Pero sa ganang amin, ako at ang buong sambahayan ko, maglilingkod sa Panginoon. Aba, yan ang magandang declaration of faith. Yan din dinideclare ko. As for me and my family, my wife and all my children, as for me and my household, we will serve the name of Jesus forever. Okay. Alam niyo kung anong choice nyo, pinanindigan nyo, wala na, walang magagawa sa Satanas. Ano, yung ating future, hindi mahadlang ng Satanas. Pag determinado tayo kung ano yung pinili natin, especially kung pinili natin ay in line with the promises of God, babakapan tayo ng Panginoon. Okay. So, ang pangako ng Diyos na nangyayari yan, yung mga promise sa atin, personal promises. Iba naman yung tinatawag na biblical prophetic na promises, ano? Yung mga biblical prophecies, kaya maniwala tayo o hindi, mangyayari yun. Kung ang Diyos nangako sa future, ano, sa church, sa Israel, kung anong pinangako ng Diyos, whether you believe it or not, mangyayari yun. Kung yun ay biblical prophecy or promises ng Panginoon about our future, mangyayari yun. Ngayon, yung makaka-experience noon, yung mga naniniwala lang. Kung hindi ka maniniwala, may iwanan ka. Magkakaroon ng pangyayari yun, magkakatotoo yun. Doon lang sa mga naniniwala. Kasi hindi masisira yung pangako ng Diyos. At yun, tutuparin niya sa mga anak ng Diyos o sa mga manampalataya na naniniwala lamang. Okay. Sabi nga ni Jesus, one of the favorite expression ni Jesus pagka gumagawa sa himala, di po ba? Lagi siya sabi, be it unto you according to your faith. Mangyari sa inyo ang ayos sa inyong sinasampalatayanan. Alright. So, be it unto me according to the promises of God. No? And the promise of God said, Jesus took my sicknesses and carried all my diseases, and by the wounds of Jesus I am healed. Isaiah 53. Praise God. No? My God shall supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Okay. Yan ang mga pangako ng Panginoon. And I believe it, I claim it, I receive it right now. All right. So, there's integrity in the Word of God. Sabi nga ng Panginoon sa Psalm 89 verse 34, ang kanya daw mga pangako sa kanyang covenant. We have God's covenant, ano, na ginawa ni Jesus. He is the author and finisher of our faith and of our covenant with God. No? We are God's covenant partners. At ang covenant ng Diyos, the New Testament, yan po ay tinataka ng dugo ni Jesus. Yan ay hindi ganyan-galang lang. No? Nagbuwis ng buhay si Jesus. He gave His life. He paid the price of our sins by His precious blood. At pumasok ang New Covenant, nagkaroon ng New Covenant, which is better than the Old Covenant. Ang Old Covenant, covenant ng Diyos sa Israel. Ang New Covenant, covenant ng Diyos sa atin, sa church. Sa church, magkakahalo yan. Whether you're a Jew or a Gentile, acceptable ka sa Panginoon. Sabi ni Jesus, lahat ng lumalapit sa akin, kailanman, hindi ko itataboy. We are under the New Covenant. Lahat welcome. Okay?
So under the new covenant, we are indwelt with the Holy Spirit. Pinananahanan tayo ng Holy Spirit. Sa Old Covenant, hindi makapanahan ng Holy Spirit sa mga Old Testament people, Old Testament saints, no? Sila lang ay na-empowered. No? They are being clothed with power. Then after ng assignment, umaalis na ang Holy Spirit. Now, unlike under the new covenant, tayo po, the church, the believers, the children of God, tayo ay pinananahan ng Holy Spirit. Permanent indwelling place ang ating pong katawan. We have the Holy Spirit in us. Okay? So, yun yung mga pangako ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Psalms 89 verse 34, I will not violate my covenant, nor will alter the utterance of my lips. Hindi ko kokontrahin ang aking covenant. Hindi ko iba-violate, no? Violate ang tawag sa violate sa Tagalog. Hindi violate, ha? Violate. Hindi ko susuwayin ang aking covenant na ginawa between me and my people. Yan ang punto ng Panginoon. Kung ano sinabi ko sa aking bibig, papangyayarihin ko. No? Sabi ng Panginoon sa Psalms 138 verse 2, I will bow down in worship toward your holy temple and give thanks to your name and your loving kindness and your truth, for you have magnified your word together with your name. Sabi nung psalmist sa Psalm 138 verse 2, sabi niya sa Panginoon, tinaas mo ang iyong salita, no, gaya o gasing taas ng pangalan mo. Meaning, pinahalagahan mo ang iyong salita, no, gaya ng kataasan at pagpapahalaga mo sa iyong pangalan. Meaning, kapag hindi nangyari ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos, nakataya ang kanyang pangalan. Yun yung punto doon. Kaya, kung gaano karangal, kabanal ang pangalan ng Diyos, hindi niya sisirain ito. Paninindigan niya kung ano sinabi niya, papangyayarihin niya. Ang kondisyon lang sa atin, we must fully believe or fully convinced that the promises of God are true. No? That the promises of God are yes and amen. Okay. So ngayon, punta na tayo sa blessings. Pinag-aralan po natin bakit inaatake ni Satanas ang salita ng Diyos. Number one ay it brings faith into your heart. Nagbibigay ng pananampalataya sa puso ng tao ang salita ng Diyos. Alam niyo, lahat tayo merong ordinary human faith, yes, which is based on our physical senses, based on our experiences. Pero yung personal faith natin, yung human kind of faith, hindi yan makapagliligtas, yes. Yung faith natin for survival lang, no, based sa senses, no? Based sa pakiramdam, sa nakikita, narinig, naalasahan, to see is to believe. Yun yung ordinary human kind of faith. Pero iba yung faith na galing sa Diyos, na nagliligtas. Kung tawagin yan ay salvific faith or faith for salvation. Faith for salvation. Na tinatanggap natin through the Word of God. The carrier of that faith from God is the Word of God. Dinadala ng salita ng Diyos ang pananampalatayang galing sa Diyos at inihahatid, itinatanim sa puso natin, ini-inject sa puso natin. Kailan dumarating ang faith, salvific faith or faith for salvation sa ating puso? Dumarating niya, sabi sa Romans 10:17, binibigay sa atin ng Diyos when we heard, believe and receive the Word of God. Sabi sa Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. So, the more Word of God na narinig mo, meron ka sa puso mo, inimbak mo sa puso mo ang salita ng Diyos, ganun din kalaki, ano, ang pananampalataya mo. You have 80% of the Word of God dwelling in your heart. Therefore, you have 80% of faith in your heart. You have 50% of the Word of God in your heart, therefore you have 50% faith in your heart. Okay? So, the more Word of God na meron tayo sa puso natin, the more faith na ibibigay sa atin ng Panginoon. Yes, and God will develop that faith into a robust, strong, or great faith sa ating buhay. Kapag inalagaan po natin. Meaning, lagi natin ginagamit, inire-release
At nagtitiwala tayo sa salita ng Diyos using our faith on the Word or on the promises of God. So, let's continue to use our faith, believing the Word of God, the promise of God. Okay, so, the devil is attacking the Word of God because ito yung source ng pananampalataya. At ayaw niyan, ang mga tao ay mananampalataya. Bakit? Sapagkat ayaw niya na sino man tao maliligtas. Baligtad ang Diyos naman, lahat ng tao gusto ng Diyos maligtas. No, 1 Timothy chapter 2 verse 4. God desires that all men be saved. Baligtad yan sa doctrine ng Calvinism. Sa Calvinism, hindi ginusto ng Diyos na lahat ay maligtas. Pumili lang siya ng few selected people na gusto na maligtas. And the rest, hindi niya nagustuhan, sorry na lang, go to hell. Yan po yung doctrine ng Calvinism. Sorry mga Calvinist friend, real talk lang po tayo. Di ba? Totoo naman, yan ang paniniwala nyo na hindi mahal ng Diyos lahat ng sinners sa mundo. Hindi mahal ng Diyos. Yan ang belief or lagi ko narinig sa mga Calvinist na nakakausap ko, hindi mahal ng Diyos lahat ng tao sa mundo. Ang minahal lang ng Diyos ay ang mga elect, ang mga chosen few. At sa kanila, ang chosen few or mga elect people of God ay yung individual na napili ng Diyos sa kaligtasan. Pag hindi ka napili, wala kang karapatan magreklamo because God is sovereign. Yan po yung katwiran nila. Ay, sorry mga Calvinist friends, napakalabo niyan sa Biblia. That's not the God of the Bible. The God of the Bible loves the world so much. Di ba, John 3:16, for God so loved the world. Sino yung world na yun? All the sinners of the world. Not only few, but all sinners. Kaya nga bumaba si Jesus dahil sa lahat ng mga makasalanan. Kaya lang, yung ginawa ng Diyos na tinapos niya ang pagbabayad sa kasalanan ng buong mundo, ang makaka-experience lang ng kaligtasan ay yung mga nanampalataya, yun lalapit at sasampalataya sa Kanya. Sinabi naman yun sa John chapter 3, verse 16, whoever believes in the Lord Jesus Christ will receive eternal life. Yun lang yung maliligtas, those who will believe. And whoever, hindi sinabing those who are chosen by God will receive eternal life. Hindi. Ganun sa Calvinism, namimili. Hindi ganyan ang Bible. Sa Bible, whoever believes will receive eternal life. Will not perish, but receive eternal life. John 3:16. Okay. So, the Word of God is the source of our faith. So, number 2, the Word of God can regenerate our dead spirit. Binubuhay na salita ng Diyos together with the Holy Spirit. Magkapartner po ang salita ng Diyos at ang Holy Spirit na kumikilos, binubuhay yung ating patay na espiritu, patay sa kasalanan. Patay, dead doesn't mean cease to exist. Hindi yun. Hindi ibig sabihin dead, hindi ka nag-exist. Sa spiritual, dead means separated from God. Yun. Separated from God. So, we were separated from God. Mula pa tayo pinanganak, we inherited the sin of our first parents, Adam and Eve. Separated from God sila, we too were separated from God. Nung hindi pa natin kilala ang ating tagapagligtas. Pero one day, isang araw, nakilala natin Panginoon through His Word. At tayo ay nagsilapit, nagsasampalataya, and the Holy Spirit and His Word, the Word of God and the Holy Spirit, magpartner, recreate, muling nilikha, muling binuhay ang ating patay sa kasalanan na espiritu. At ngayon, ang satanic, ang Adamic fallen nature dwelling in our human spirit, inalis ng Diyos, binunot ng Diyos, at nilagyan tayo ng God's divine nature. That's why we can walk in the holiness and righteousness of the Lord Jesus Christ, because we have now the nature of our Father God. Yes, we are now children of God, and we receive the nature of our Father. Kaya, ang pagsunod sa salita ng Diyos sa mga born again, tunay na born again Kristiyano, hindi mahirap. It is our
divine nature to obey. We are rejoicing. Excited tayo na sumunod sa ano man sasabihin ng Panginoon. Hindi kagaya sa Old Testament, pahirapan niya. Lord, ang bigat ng utos mo. Hindi, wala nga makakumpleto ng Ten Commandments. Si Jesus lang nakakumpleto niyan. Yes. Kaya sabi, kung sino makakumpleto, makasunod sa lahat ng kautusan ng Diyos, makapagtatayo ng another covenant. And Jesus established a new covenant. After na ma-fulfill niya ang lahat ng commandments, after na-accomplish niya ang mission niya to pay the price of the world, no, nag-establish siya ng new covenant, which is established in better promises. No? Sa Old Testament, ang Holy Spirit hindi nananahan sa tao. Temporary lang, umaalis uli after the mission. Ang Holy Spirit under the new covenant, nananahan permanently sa atin. Sa Old Testament, ang mga mananampalataya hindi tinatawag na anak ng Diyos. Sa New Testament, ang tawag sa atin, anak ng Diyos. Si Jesus nga, nung mahayag, hindi siya makapagpakilalang, I am the Son of God. Babatuhin siya. Bakit? Pag sinabi Son of God, ang alam ng mga Jews, nung unang panahon, pag sinabi the Sons of God, mga angelic beings, mga taga-langit, ano? Ang tao, nahihirapan kapag sinabi mo, I'm a son of God, baka batuhin ka. Si Jesus ganun Kaya lagi siya sabi, the Son of Man. The Son of Man. Para magtagal siya ang buhay niya at makarating siya sa cross to finish his mission. Pag namatay siya, binato siya, namatay siya, hindi pa siya nakakarating sa cross, di baliwala ang pagkakataon tao niya. Kailangan maabot niya yung finish line, the cross of Jesus, our salvation. Okay, kaya hindi niya pinagpipilitin, I'm a son of God. No, hindi niya pwede pagsigawan. Sabi ng INC, kung Diyos si Kristo, ba't hindi niya pinangaral na siya ay Diyos? Natural, di siya pinatay. Stoning to death. Kita nyo, nangangaral pangalan siya ng about the kingdom, babatuhin na siya Remember that? Nakakatakas lang siya. Okay. So, kaya ingat si Jesus, hindi na pwede ipagsiga, hey, I'm a son of God, I am Almighty God, I am Alpha, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last, the God, your Creator. Hindi pwede sabihin yun ni Jesus. Nung siya may katawan lupa pa, baka hindi siya makarating sa cross to finish his assignment. Kailan niya sinabi na, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end? Alam niyo ba sinabi, title lang ang Diyos lang ang may title na I am the Alpha and the Omega. Kaya sabi ko sa mga iglesia ni Cristo kadebate ko noong, kailan ba, 2 years ago, no? Naiipit sila kasi hindi nila masagot. Sabi ko, kayo ba naniniwala ang title na I am the Alpha and the Omega pwede ikabit sa tao? Hindi raw. So, paniwala kayo na yung title ng Diyos. Yes, I agree with you. Pareho tayo. Hindi nila alam, binabakuran ko lang sila. Okay, di ba sa Revelation 1:8, God said, I'm the Alpha and the Omega, beginning and the end. Says the Almighty God. Almighty God. Almighty God. Hindi nila, lahat umag-agree, yes, ang Diyos lang ang pwede magkamit ng title na yan. Then, bigla ko silang dinala sa Revelation 22, verse 13, na sabi ng Panginoon, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Pag binasa mo pala yung context, yung pala nagsasalita doon si Jesus sa verse 17, sabi, I, Jesus, sent my angels. Yung pala nagsasabi, I am the Alpha and the Omega, the beginning, the end, the first and the last, yung title ng Diyos na yun, kinlaim ni Jesus na siya yun. Anong ibig sabihin? He is 100% God. May ilang araw, nawala yung mga kadebate ko. No? Tapos bumalik, dala-dala yung answer, siguro nag-research pa. Brad, alam mo, kasi ganito. Yes, paniwala kami si Jesus Alpha and Omega. The Father is also the Alpha and Omega. Pero iba yung pagka-Alpha and Omega ng God the Father. Iba yung pagka-Alpha and Omega ni Jesus. Yung pagka-Alpha and Omega ni God the Father, He is God the Almighty. Yung pagka-Alpha and Omega ni Jesus, siya ay Messiah. Siya ay as human being. As man. And kailanman hindi siya naging Diyos. Pero binigyan siya ng Ama ng title na Alpha and Omega. Aba, sabi ko,
Ang gagaling ninyo, saan nyo nakuha yan? Saan sa Bible yan? Anong scripture sinabi na si Jesus binigyan ng title na Alpha and Omega? Saan sa Biblia sinabi na dalawa ang Alpha and Omega? Isa para sa Diyos, isa para sa tao. Saan? Wala siya. Hindi manalo eh. Na personal na. Bakit daw ang suot ko pag live stream ako, ganito lang, ano, wala raw, hindi daw ako disente, daw ako may bigoted balbas, bakit daw ako, naka-casual dress lang pag nagsasalita sa, pinapanood nila yung Bible study ko. Hindi kagaya ng pastor, naka-Amerikana, walang bigoted balbas, clean cut, talaga may pamada pa yata. Sabi ko, iba nyo, huwag nyo ako ikumpara sa pastor nyo kasi hindi naman ako INC. Alright, so kapag kayo nasa Bible, walang makakabangga sa salita ng Diyos. Basta ang salita ng Diyos ang pinanlaban natin. Yan ang isang dahilan kung ba't galit na galit si Satanas at inaatake niya ang salita ng Diyos. Ayaw niya na ang bawat talata sa Biblia ay magliliwanag sa atin. Bakit? Kasi hindi siya mananalo kapag ang ginamit natin ay salita ng Diyos. Kahit si Satanas, na-encounter ni Jesus sa wilderness, mamaya ko pa sa babanggitin nyo, hindi manalo kay Jesus dahil nirebuke ni Jesus Satan nung 3 times siyang tinukso, 3 times din niyang binanato si Satanas at salita ng Diyos ang kanyang ginamit. The sword of the Spirit. Sabi sa Ephesians 6:17, the Word of God is the sword of the Spirit. At si Jesus ang pattern natin, talagang ginamit niya kay Satan to rebuke the devil. It is written. It is written. It is written. Alis si Satanas. Kasi kapag saltaan Diyos ang ginamit natin, the sword of the Spirit, wala na siyang match sa atin. Kaya yun ang isang dahilan din, another reason why the devil hates the Word of God and why the devil attacks the Word of God. Ano yung number 1? It brings faith into our heart. Number 2, it regenerates our dead human spirit. Meaning, through the Word of God, we will experience that born-again experience or the new birth experience. Tayo ay pinanganak sa itaas, sa kaharian Diyos. Literal na kapanganakan niya. At nangyari yan through the power of God's Word. At sinabi nga yan, 1 Peter chapter 1, verse 23, na tayo daw ay na-born again, hindi sa pamagitan ng binhi na nasisira, kundi sa pamagitan ng binhi na walang kasiraan, sa makatwid bagay, sa pamagitan ng salita ng Diyos. Yan ang agent of God para tayo ay maborn again, the Word of God. Then, bumaback up every time na i-release a Word of God, bumaback up ang Holy Spirit. Kaya tayo na born again through the Word of God and by the Holy Spirit. Yun yung sinabi sa John chapter 3, verse 5. Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and Spirit, he cannot enter to the kingdom of God. Maliban daw tayo panganak sa tubig at Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano yung tubig? The Word of God. Ano yung Spirit? The Holy Spirit. Tinalakay na po natin yun. Bakit Word of God? Ay kagaya ng tubig. Kasi ang tubig naglilinis, naghuhugas. Ang buhay natin nililinis, hinuhugasan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, parang tubig, nagpapabanal, naglilinis sa buhay natin. Sabi ni Jesus sa John chapter 15, verse 3, I am the vine, you are the branches. And then sinabi ni Jesus sa kanyang malagan, you are already clean. Kayo ay malilinis na sa pamagitan ng aking salita. See? At sabi ng John 17:17, ang prayer ni Jesus sa Ama, Father, sanctify my disciples, sanctify them by your truth. Your word is truth. Ano daw nagpapabanal? Naglilinis sa buhay ng mga disciples? Yung truth, ano yung truth? Sabi sa John 17:17, your word is truth. So the Word of God is called God's truth. And that truth will sanctify our lives, will make us holy. Yes. Kaya yung mga palabas laging nakababad sa salita ng Diyos, sila yung nagiging banal ang buhay nila. Then, kapag naintindihan nila ang salita ng Diyos at ito ay sinunod, in-apply nila sa kanilang buhay, tunay na ang kanilang buhay mababago, they will walk in the holiness of the Lord Jesus Christ, magiging kagaya sila ng paglakad ni Jesus sa kabanalan at katuwiran.
Yes, yan ang gusto ng Diyos sa atin, to walk in the holiness and righteousness of the Lord Jesus Christ. Si Jesus ang pattern natin. Okay? So, another blessing na Word of God. Binanggit ko kanina yung the Word of God is ang tag dito, is our weapon. Nasa ba yun? Banggitin ko na ngayon, nabanggit ko na kasi, the Word of God is the sword of the Spirit. Sabi na sa Ephesians 6:17, and take the helmet of salvation, the sword of the Spirit, which is the Word of God. So, ito sinampulan ni Jesus sa Mark chapter 4, na-encounter na Satan. 3 times siya tinukso, 3 times niya ni-rebuke by using the Word of God. Basahin niyo yung Mark chapter 4, the whole chapter, okay? So, kaya ayaw ni Satan ng Word of God, attacking the Word of God every day. Bakit? Kasi weapon natin ito. Imagine kung halimbawa, marunong ka ng hindi lahat marunong gumamit ng weapon. No? Halimbawa, meron kang weapon, machine gun, o arbalite, o ano. Hindi ka marunong gumamit. Hindi mo alam kung paano ikakasa. No? Kahit fully loaded yan, kung hindi mo alam paputukin, hindi yan puputok. Hindi mo alam ikakasa, ihahanda, then kukulbitin yung trigger. Pag hindi mo alam, kahit gaano ka powerful yan, hindi mo magagamit. Bakit? Wala kang alam. Ganun din ang salita ng Diyos. Napaka-powerful ng salita ng Diyos. It can destroy the devil. It can destroy the works of the enemies, the works of the devil. It will set people free from the bondage of the enemies if you know how to use the Word of God. If you have a revelation knowledge of His Word, magagamit mo ito sa kaaway. Because this is the sword of the Spirit. During pag merong deliverance, during the deliverance session, yung mga under the oppression of the devil, under those demonic possession, pinapalaya ng Panginoon. I'm using the Word of God to set them free. Maraming weapons binigay sa atin ng Panginoon. The blood of Jesus, the Word of God, the name of Jesus, marami tayong weapons. At ang isa dyan ay yung Word of God, the sword of the Spirit. At nakita ko ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, mga kapatid. So, another blessing is the Word of God can be our sword of the Spirit, could be our weapon. Okay, yun yung pinakahuli, pero inuna ko lang. So, ano pa ang blessing ng Word of God? The Word of God gives eternal life. Nasa salita ng Diyos ang eternal life. I think na-discuss natin yan last week, na we already have eternal life, no? Parang ganito yan, all of us, mga Kristiyano, lahat tayo have the Holy Spirit dwelling in us. Pero bakit sinabi pa rin sa Ephesians chapter 5 verse 18, na sabi doon, be filled with the Holy Spirit. Sa original Greek, be filled with the Holy Spirit every day. In filling of the Holy Spirit must become a daily experience. Hindi ibig sabihin, puspos ka ng Holy Spirit, last week, pababayaan mo na sarili mo. No, we must always desire to be filled with the presence of the Holy Spirit. Bakit ganun? We already have the Holy Spirit, pero kailangan pa mapuno. Yes, ganun. Ganun yun. No? Parang ganito, container. Yung container ito, merong coins. Pero ibang usapan, pag ito ay puno ng coins. See? All of us have the Holy Spirit dwelling in us. Pero ang gusto ng Diyos, mapuspos pa tayo. Ang buong pagkataon natin, mapuspos ng banal na Espiritu. Hanggang sa ito ay mag-overflow sa atin. Para bang baso nakasahod sa gripo. Merong 1/3, merong 1/2, tinitigil na kaagad. Meron naman, puno na, saka papatay yung gripo. Meron naman, hindi pa satisfied. Puno na, nag-overflow pa, natutuwa sa nakita niya, nag-overflow yung tubig. Yun ang gusto ng Diyos, yung overflow. Bakit? Mas magiging powerful tayo if we have the overflow of the presence of the Holy Spirit. Same with the life of God. Mas magiging powerful tayo. All of us have eternal life right now. At pag tayo namatay, may guarantee ang Diyos because we have eternal life dwelling in us, diretso tayo sa Panginoon. Para ipagpatuloy yung buhay na walang hanggan.
We already have the life of God, Zoe life of God. But God wants us to receive more and more and more every day the eternal or the life of God. No? To fill us. Parang Holy Spirit, parang anointing. Meron ka na, pero gusto ng Diyos, mapuno ka pa. Same with the life of God. Alam niyo ba, ang nakikita ng mga demonyo, if you are filled with God's life, filled with the Holy Spirit, filled with the anointing of God, because if you are filled with the life of God, you will also be filled. You are also be filled with the Holy Spirit. And when you are filled with the Holy Spirit, you are also filled with the anointing of God. Ulitin ko, pag puno ka ng buhay ng Diyos, puno ka rin ng presensya ng banal na Espiritu. At pag puno ka ng presensya ng banal na Espiritu, of course, you are also filled, puno ka rin ng anointing ng kapangyarihan ng Diyos. Because the anointing of God and the Holy Spirit, they are one. The Holy Spirit and the life of God, they are one. God is life. The Holy Spirit is life. God wants us to receive the life of God to the fullness of His life. Mag-overflow. May naranasan yan ni Apostol Pablo. Nabasa sa Book of Acts. Dinadait sa kanya mga panyo, dinadala sa inaalihan ng demonyo, dinadala sa mga may sakit, nagsisigaling. Panyo pa lang yun. No? Pag dinikit sa kanyang katawan, ang isang bagay, dinadala sa may sakit o sa inaalihan ng demonyo, pumapalag yung mga demonyo, tumaalis, yung mga sakit, gumagaling. Sa tela pa lang yan. Natatransfer yung anointing, yung power of God's life, power of God's anointing. Yes. No? Naranasan din po yan, yung overflow niya ni Apostol Peter. Ni Apostle Peter. Remember, yung mga may sakit, inabangan si Peter, nilagay sa mga karsada yung mga may sakit. Pagdaan ni Peter, para yung anino ni Peter, sasayad doon sa masagi ng anino ni Peter yung mga may sakit. Abay, nakita nila lahat ng mga nasasagi ng anino ni Peter, gumagaling sa mga sakit karamdaman. Bakit? Meron siyang overflow of God's presence. Meron siyang overflow of God's life. Kaya pati yung may sakit na ay gumagaling. Yung mamamatay na, nabubuhay. Because of God's anointing and God's life. Remember nung namatay si Prophet Elisha, yung kanyang libingan nabulok na, nakalimutan ng mga tao. Then may mga certain Jews na maglilibing ng kalampatay. Natanawan nila sa malayo, paparating yung mga kalaban. Ang nataranta sila, sabi nila, ay, tago muna natin saan? Yung bukas yung lumang libingan, walang laman. Inihagis nila doon yung bangkay nila. No? Sa pagmadali nila. Nung sumagi yung bangkay doon sa kalansay ni Prophet Elisha, remember si Prophet Elisha, he received the double anointing of Prophet Elijah. No? Patay na siya, na-intact yung kanyang anointing doon. Hindi na nakaalis yung anointing. Bakit? Wala na siya na paglipatan ng anointing. Inililipat kasi yan pagpaalis na. Remember nung umalis si Elijah? Inimpart niya, iniwan niya yung anointing kay Elisha. Remember nung sinabi ng Diyos kay Moses, ilihans mo si Joshua. Kasi mawawala na si Moses. At yung anointing ni Moses na-transfer kay Joshua. Ganun lang yun. Remember nung nawala si Jesus, umakit na sa langit, sino nagpatuloy ng mission ni Jesus to preach the gospel of the kingdom? Mga apostles. Then, from mga apostles, yung mga disciples sa mga apostles. Yung anointing ni Jesus, inimpart niya sa mga apostles. Yung anointing ng mga apostles, inimpart niya sa kanilang mga disciples. Then, hanggang ngayon, nandito yung anointing na yun, na-impart sa atin. And if you are filled with the life of God, you will also be filled with God's anointing and God's presence, the presence of the Holy Spirit. Yan ang totoo niya. So, isang paraan to be filled with God's life. Anong paraan? Sabi ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay buhay. Remember, sabi ni Jesus, it is the Spirit who gives life, sabi ni Jesus. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and are life, Zoe. Kita nyo? Si Diyos mismo nagsabi, my word, they are life. They are spirit. At sabi pa ni Peter, nung nag-alis ang mga tao na open sa sinabi ni Jesus, hindi nila intindihan yung pangalan ni Jesus. Sino man kumain na aking laman, uminom na aking dugo,
ay may buhay na walang hanggan. Ano yung cannibalism? Ay, alis na tayo. Nag-alisan yung mga tao. Kaya huwag kayong malulungkot kung kayo nangangaral tapos biglang nag-alisan yung mga tao. Eh, na-experience si Jesus yan. Kaya lumingon si Jesus sa kanyang mga disciples. Sabi niya kila Peter, pati ba kayo aalis na rin? Ang sagot niya, pero Lord, ano sabi ni Peter? But Simon, John 6:68, but Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Kanino pa kami sasama? Nasa iyo ang mga salita na merong eternal life. Nasa iyo ang words of eternal life. So the carrier of God's life is the Word of God. You want to be filled with the life of God? Be filled with the Word of God. Yes. John chapter 5, verse 21. For just as the Father raises the dead and gives them life, kung paano ang Ama ay bumubuhay ng mga patay, nagbibigay ng buhay, life, God's life, so then the Son, ako rin, sabi ni Jesus, gives life to whom He wishes. Ako rin, nakapagbibigay ng buhay ng Diyos sa kanino gustuhin ng Ama. Okay. Alright. Another blessing of the Word of God. The Word of God brings healing and divine health. Alam niyo po ba, kapag kayo babad sa salita ng Diyos, you will have a divine health. Kung kayo may sakit, you can be healed from all kinds of sickness and disease. Wala akong pakialam kung cancer man yan o ano, or sakit na hindi gumagaling. Wala akong pakialam kung sinabi ng Diyos, 3 months to live ka na. Now you only have 3 months to live. Hindi yan ang pamantayan natin. Pamantayan natin. Yes, totoo yung sabi ng doktor, totoo yung nabasa sa lab test nyo, pero ang tawag din ay facts. Reality of life. Pero, alam niyo ba, merong mas mataas, greater than the facts of life. Ano yun? The truth of God. Ano ang truth? Jesus is the truth, the way, the life, and the truth. Una, si Jesus ang truth. Ano pa yung another truth? Kaya dalawang truth yan. The Word of God. Your Word is truth. Sabi Jesus. Sabi Jesus, Ama, Father, sanctify them by your truth. Your Word is truth. Si Jesus at salita ng Diyos, parehong truth of God. No wonder kung bakit si Jesus tiyatawag na the living Word of God because He is the way, the truth, and the life. At ang Biblia, salita ng Diyos, ay puno ng buhay ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos, ito ang katotohanan ng Diyos. No? Okay. So kapag kayo ay puno ng salita ng Diyos, the Word of God that fills your innermost being and overflowing from your life. That power, the power of that word will give you life. Merong buhay ang salita ng Diyos. Puno ng buhay ang salita ng Diyos. At dadalhin ang salita ng Diyos sa iyong spirit, sa iyong soul, sa iyong body, ang buhay ng Diyos. That even the dead can be resurrected by the life of God. Ito yung sabi sa Bible. At ang salita ng Diyos may buhay. Filled or full of God's life ang salita ng Diyos. Remember yung, alam niyo yung granada. Liit-liit na ng granada pero pag sumabog, sabog lahat. No? Alam niyo merong chemical na na pag yan ay napasayad sa tubig, hindi ko alam kung anong chemical yun. Pwede sumabog ng napakalakas. Ay, pasabugin yung buong building. Mapasahid lang yung isang chemical sa tubig. Masamang makombine ng tubig, sasabog. Parang ganyan din yan. Ang salita ng Diyos, akala mo, nakatiwang-wag na, parang salita ng Diyos, parang ordinary book, ang Bible. Pag yan ay nasamahan ng pananampalataya ng tao, it will become a dynamic force, a dynamite, a power. Sa Greek word kasi yung power ay dunamis. Doon galing yung word na dynamite, explosive power. The word of God can become a dangerous explosive power against the devil.
Yes. At kung nilagyan ka ng diablo ng sakit karamdaman, the Word of God will explode. The life that is in the Word will explode to heal you and to destroy the devil who put sickness and disease in your body. Yes. Remember yung example ko last week, sa Africa, nag-visit si John G. Lake, and John G. Lake was so filled with the life of God. So anointed by God. Then, dumating ang panahon na nagkaroon ng bubonic plague sa Africa, at thousands na mga Africans namamatay, at pati sa mga members niya, maraming namamatay. Then tumutulong siya, binubuhat niya yung mga patay, inililibing niya. Tumutulong siya. Then ang British government nagpadala ng isang barko na cure or antidotes laban sa bubonic plague. Tumulong sila. At pagdating doon, namangha sila sa Englishman na si John G. Lake. I think Englishman siya. Sir, what antidotes are you using? Ba't hindi kayo namamatay? Humahawak kayo ng mga bangkay na affected ng bubonic plague. Sabi ni John G. Lake, gentlemen, would you like to have an experiment? Yes, sir. Pinaligira sa mga doktor. Kumuha ng bula sa bibig ng tao na matay sa bubonic plague at pinasilip sa microscope. And that virus, that bubonic plague was so alive. Then, inulit ni John G. Lake, kumuha uli sa bula ng tao na matay at ipinahid sa kanyang palad at inilagay niya sa microscope ang kanyang palad. Kitang-kita ng mga doktor sa microscope na matay yung bubonic plague sa kamay ni John G. Lake, the servant of God. The life in him destroyed that sickness, that virus sa kanyang kamay. Because he was so filled with the life of God, he was so filled with the anointing of God. Kita niyo anointing ng Diyos sa katawan ni Prophet Elisha, napadiit lang yung katawan ng bangkay, nabuhay yung bangkay, di po ba? Ako'y nakapakinig ng testimony ng mga missionaries of araw sa isang mission field, sa isang tribe, yung missionary umupo, and he was so anointed by God, umupo sa bato. Then pag alis niya, meron may sakit na umupo sa inupuan niya, gumaling. Nung na-discover ng tribe, kanya-kanya ng upuan doon sa inupuan ng missionary at sila'y nagsigali sa sakit at karamdaman. Dahil yung anointing ng Diyos sa buhay ng missionary niyo was so powerful na pati yung sa bato, naiwan yung anointing. Yes. And sinasabi ko ito, hindi lang ito facts, this is truth. The Word of God is filled and full of God's anointing. The Word of God is filled and full of God's life. Okay, so if you have the Word of God, kandidato ka na to receive your healing, to receive divine health. Okay, so sabi sa Proverbs chapter 4, verse 20 and 22, hanggang 22, Proverbs chapter 4, verse 20 hanggang 22, my son, pay attention to my words. Maging attentive ka sa aking mga salita ng Diyos. Incline your ear to my sayings. They are not to escape from your sight. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them, and healing, sa ibang translation, and health, sa ibang translation, and healing to all their body. Tinutukoy dito physical body, hindi spirit. Sabi dito, anak ko, na I believe God is speaking sa atin. Anak ko, pahalagan mo ang aking salita. Ikiling mo ang iyong tenga. Ibig sabihin, pakinggan mo mabuti ang salita ko. Huwag itong tatakas, huwag itong mawawala sa iyong paningin. Meaning, focus the eyes of your faith on the Word or on the promise of God. Keep them in the midst of your heart. Itago mo sa puso mo ang salita ng Diyos, maging personal sa iyo ang pangako ng Diyos. Bakit? Pag ang salita ng Diyos ay pinaniwalaan mo, pinahalagan mo, pinakinggan mo ng lubos, hindi mo inihiwalay ang mata ng iyong pananampalataya, nakafocus ka sa pangako ng Diyos. At ang salita ng Diyos, itinago mo sa iyong puso.
They are life to those who find them. Buhay ito. This is life. It has the life of God. The Word of God has the life of God. It is life to those who find them and healing, kagalingan sa lahat ng iyong sakit at karamdaman. Okay? So, napakaganda sa salita ng Diyos. Psalms 107 verse 20, He sent His word and healed them and saved them from their destruction. Sinugo ng Diyos ang kanyang salita at pinagaling sila at iniligtas sila sa pagkawasak. Okay. Mark 16:20, and they went out and preached everywhere. At ang mga alagad ay humayo at nangaral sa lahat ng dako ng salita ng Diyos. While the Lord worked with them, at habang sila'y nangangaral, the Lord worked with them, sinamahan sila ng Diyos, binakapan ng Diyos, and confirmed the message by accompanying signs. Sinamahan sila ng Diyos sa kanilang pangangaral, at ang kanilang pangangaral ng salita ng Diyos ay nasamahan, nakitaan ng kababalaghan, nakitaan ng himala ang salita na kanilang pinapangaral. You know what, mga kapatid? Every time we preach the Word of God, expect a miracle. Expect a miracle because the Word of God has power to do miracles. The Word of God has power to heal the sick. The Word of God has power to recreate that internal organ na hindi na nagpa-function. The Word of God has power to give life and even to raise the dead. Okay. So, sabi dito sa Mark 16, nabasa na pala natin. So, another blessing of the Word of God, it brings deliverance. No? Sabi ni Jesus, John 8:31 hanggang 32, so Jesus was saying to those Jews who had believed Him, if you continue in my word, then you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Kita nyo, sabi, ang tawag sa salita ng Diyos ay truth. Pag kayo nagpatuloy sa aking salita, tunay na kayo, tunay ko mga alagad, at malalaman yung katotohanan. Katotohanan ng ano? Ng salita ng Diyos. At ang katotohanan, the Word of God, will set you free. Saan kayo palalayain? Pwedeng sa sakit, karamdaman, pwede sa deliverance from demonic deception, pwedeng deliverance sa demonic delusion, pwedeng deliverance sa demonic oppression, pinahihirapan ng demonyo, pwedeng deliverance from demonic possession. Lahat ng mga activities ng mga demonyo na dadalhin sa atin ni Satanas sa ikapapahamak natin, pwede natin kontrahin ng katotohanan ng Diyos. Anong katotohanan nyo? By using the Word of God. So, final na blessing ay the Word of God. God's Word is like fire and hammer. Ang salita ng Diyos, sabi sa Jeremiah 23 verse 29, is my word not like fire? Di ba ang aking salita ay kagaya ng apoy? Declares the Lord. And like a hammer which shatters a rock? Di ba ang aking salita ay kagaya ng apoy at kagaya ng maso o ng hammer? No? Bakit sinabi ng Panginoon ito? Sapagkat ang salita ng Diyos, kagaya ng apoy, nagpipurify. Alam niyo yung mga ginto, magiginto, para mapalabas yung kapuruhan ng gold, idadarang ito sa apoy ng matagal hanggang sa malusaw, matatanggal, masusunog yung mga lupa-lupa, dayami, particles na hindi naman ginto, matutunaw, masusunog, at ang matitira yung kapuruhan ng ginto. Pero kailangan idarang sa apoy. So, ang salita ng Diyos, ganyan. Pinupurify, nililinis sa buhay natin, inaalis ang salita ng Diyos. Yung mga pangit natin ugali, yung mga inilagay ni Satanas sa atin, sa ating spirit, soul, and body na hindi natin kailangan, at yan ay karumihan at ikapapahok natin, tinutunaw, inaalis, tinutupok ng salita ng Diyos. Yung mga unholiness, yung mga kawalang kabanalan sa ating isip, sa ating mata, sa ating salita, ano? Sinusunog yan, inaalis yan, nililinis yan ng salita ng Diyos. It is like fire. No? Sinusunog.
Kaya sinabi ang salita Diyos kagaya ng apoy, nagpipurify, nagpapabanal. Ano? At ang salita ng Diyos is like a fire. Dalhin mo yung apoy sa madilim na lugar, magliliwanag. Makikita mo yung kanal, makikita mo yung bangin, makikita mo kung may mabangis na hayop. Makikita mo kung may danger. Kapag ka madilim, nasa dilim ka ng kadiliman ng gabi, kung wala kang apoy, kasi nung araw walang flashlight, walang LED light. Ang kanilang ilaw, pinaka-flashlight, yung sulo na may apoy, sinisindihan nila. At yun, ginagamit nila sa paglalakad sa kadiliman. Nakikita nila ang daan, nakikita nila ang danger, nakikita nila kung sino makasalubong because that fire gives them light. Ganon din ang salita ng Diyos. Through the Word of God, tayo ginaguide ng Diyos sa tamang pamumuhay. Binibigyan tayo ng salita ng Diyos ng warning. Ano? Kapag nasa panganib, nagbibigay ang salita ng Diyos ng direksyon sa atin. Nagbibigay salita ng Diyos ng light, ng wisdom and revelation sa atin. Yes. Alright. That is, the Word of God is like fire. And it is also like a hammer. Bakit? Anong trabaho ng hammer o ng maso? Binabasag ang mga bato, dinudurog. Kaya kung ang tao ay may pusong bato, dudurog yan sa salita ng Diyos, at ikaw ay makapananampalataya, mawawala yung pag-iisip mong matigasin at magiging humble ka through the Word of God kasi babasagin ng Diyos ang dati mong buhay at bibigyan ka ng bagong buhay. Alright? At ang hammer ay dumudurog. Ano? At hindi lang ikaw ang kayang durugin ng salita ng Diyos at pag nadurog na ang puso mo, nadurog na yung maruming buhay, ikaw ay bibigyan ng Diyos ng bagong buhay. God's life. God will give you His life. Ano? Hindi na yan kagaya ng buhay na may matigas na puso na kagaya ng bato. Babasagin ka muna ng Diyos bago ka bigyan ng buhay ng Diyos. Alright. At hindi lang tayo ang binasag ng Panginoon para tayo mabago ang buhay natin, kundi maging mga demonyo kayang basagin, kayang wasakin, durugin ng salita ng Diyos. Because the Word of God is not only like a hammer to destroy our old nature, but it is also like a hammer that can destroy the enemies. Kayang durugin, wasakin ang espiritu ng mga demonyo. Okay. So, yan po, yung ating lesson ngayong gabi. So, don't forget to share this video. No? At purihin ang Panginoon. Ang mga katotohanan nito will build faith in your heart. It will build strong faith in your heart. At paulit-ulit nyo itong pakinggan. Okay. So, kapag nag-share kayo nitong ating salita ng Diyos, parang kayo na rin po ang nangaral. No, basta share kahit kanino. Believers or unbelievers, let's share the Word of God. Nasa final days na po tayo. No? Jesus is coming soon. He'll be back. The rapture of the church. No? Kaya gawin natin lahat na may paglilingkod natin sa Panginoon. Because we love Him so much and Jesus loves you so much, mga kapatid. Panginoon, maraming po salamat sa gabi ito. Pagpalain mo lahat na kasama namin sa Bible study. Pagpalain mo po ang mga mapag-sisharean nitong video teaching na ito, Panginoon. Bless your people sa pagsamantala namin paghiwa-hiwalay. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. God bless you all.